Wala. So I'm back again. Magandang umaga sa inyong lahat o good morning to all of you. So today is Monday at saka ang panahon namin dito is maulap. So as last bibidyo ko ito, naka-carve ko, tapos I need to wire this one, but since wala pa akong wire, maghanap ako doon sa mga bonsai materials kung matatanggalan ng wire. So itabi muna ito. So kung makikita ninyo, it look old na siya kahit isang araw pa lang. So itatabi muna ko ito. Then ang isi-share ko ngayon sa inyo is itong aking variegated calamansi, which is plastic pot siya, tapos ilipat ko siya sa concrete pot. Then ibabaon ko siya ng kaunti para maging naman siyang parang pandak, kasi lagi na ako nagkakamali. So ito, binunot ko dun sa plastic pot niya. Yan. So hindi ko pinutulan ng ugat, pero hindi ko pinutulan ng ugat, but I need to take off again all the leaves, kasi it's siya, nadi-distract. Yan. So may kaunti akong reversan dito, itong iuna ko. So ito lang ang share ko, at saka yung magdidipulit ako ng santan, kasi parang maganda magdipulit na yung panahon kasi maulan. Dahon na wala sa lugar, yung ayoko na tumubo sila doon. Tapos i-debuyot ko, kasi I'm sure ito mag-react dahil sa pag-transfer, lalo na itong calamansi na lalo ka sensitive. So matagal ito pagtanggal ng dahon. Trim ko muna sa form niya, tapos tanggalan ko ng dahon. So yan na. So ma-start na akong dipulit nito. So ito matagal ito, kasi di pwede bunuton itong dahon niya. Isa-isa mo siyang tanggalin. Tanggalin naman, isa-isa siyang gupitin yung dahon, although hindi masyadong maraming dahon, pero matatagalan tayo dito.
dahon itong aking variegated agridulce. So since na-distract yung mga root niya, kahit hindi ko naputulan ang root, pero na-distract dahil paglilipat ko ng pot na itong konkreto na pot. So ilalagay ko muna doon sa area where nandoon yung mga bago kong tanim na mga bonsai materials. So after mag-produce ng mga dahon, saka na ko ibabalik doon sa expose sa sunlight. So ito ang masashare ko sa inyo, itong variegated na calamansi ko. Then follow next din yung pagtatanggal ko ng dahon, yung santan ko. So ang share ko nito sa inyo is itong variegated agridulce, as I'm trying na hinihigpitan ko mag-wire, lalo na itong mga maliit na sanga, mamamatay yung sanga. So pag-wire ko, maluwag yung wire ko, todo maluwag para hindi mamatay yung mga sanga. As you notice, may marami na siya sanga na lumalabas. Then at saka itong variegated agridulce, may kakayahan siya palang lumiit yung dahon. And sa time to time na dinidepolate ko, lumiliit yung dahon. Ang tanong lang dito, habang maliit na ang dahon niya, may kakayahan ba siyang mag-produce ng bunga? Dati nag-produce na ito ng maraming bunga, pero hindi pa maliit yung dahon. So this time, I will be observing this kind of bonsai materials, kung kaya ba niya mag-produce ng bunga na maliit ang dahon. So proceed na tayo doon sa santan ko. Natay muna dito sa baba. So ito ang santan ko. Ayan, marami, mga ilang weeks lang napakita ko sa inyo ito. Tapos ang dami na rin mga damo sa ilalim. So ang gawin ko nito is i-defoliate ko ito para lalong lumiliit yung dahon, at for the future baka mag-produce siya ng bulaklak. Tapos mag-multiply yung mga niya, mga sanga. It look a little nice para sa akin, pero hindi pa ako yung i-compare niyo sa mga pro, sa mga master. Talaga maganda yung mga gawa nila, kasi mga na talaga matanda na yung makikita ko sa YouTube. Ang ganda talagang tingnan. Kaya na-dream ko tuloy na paano ako magkaroon ng ganyan for the future, kasi wala naman curve. Ang ganda talagang tingnan. So ito na lang, mag-decorate na ako. Start. Para lalong lumiliit itong dahon. Salingsing. So need to tanggal. So ito na ang santan ko, natapos ko na defoliate. So ang santan pala is may kakayahan din siyang lumiliit yung dahon. Kaya lang ang hirap dito is yung pagpadami ng mga sanga. So mahirap. This one here, although it's very small, but it took me around 5 to 7 years na ganito ako na nakaproduce ako ng mga maraming sanga, kahit maliit lang siya. So try ko lang mapopokus kung anong itsura para makita, kasi tingin ko parang blurry ng kaunti. So may nakaharang sa likod, so yun ang itsura ng santan ko. So balik na tayo pa-atras. Kaya nga hindi masyado makita.
naharangan siya nitong isa. So puli yan, itabi natin sa gilid para makita. So ito lang ang masishare ko, itong dalawa, itong variegated na agridulce ko na riniripat ko at saka pagdidipulit ko itong santan, kasi napansin ko maganda pala itong santan na gawing mga maliit na bonsai at saka malaking bonsai, because kaning may kakayahan siya nga maging maliit yung dahon. So ito na, tapos ko na madipulit, gawin ko ito is lagyan ko ng bono, tapos diretso na doon sa kung saan siya nakapwesto. Hopefully after na maglabas na itong mga dahon ito o yung mga udlot, magkaroon siya ng bulaklak. So ito lang ang isa sa dalawa lang na santan ko na bonsai materials. So ito ang masishare ko sa inyo lahat. Hopefully may makakuha kayo ng kaunting aral dito na ito pala, tsaka itong agridulce ko, tsaka itong santan is may kakayahang lumiliit yung dahon. Tapos ang problema lang ito yung pagparami nitong mga sanga. Ang hirap magparami ng mga sanga. So ito lang masishare ko. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Metro Chris at your service. Good noon. Bye bye.